Mga ka-amazing, bago natin simulan ang ikatlong bahagi ng ating kwento, balikan muna natin ang mga nangyari. Sa unang bahagi, nakilala natin sina Elias, Luna, at Berto, mga matapang na spirit hunters na sumabak sa isang misyon, sa isang liblib na bayan na sinumpa ng masasamang espiritu. Dito nila nakaharap ang dati nilang kasama na si Rico, na ngayon isang nilalang ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng laban, isang mas malaking puwersa ng kasamaan ang lumitaw. Isang halimaw na lumamon sa kanilang mundo mismo. Sa ikalawang bahagi, nalaman natin na unti-unting nawawala ang pagkatao ni Berto at tila may mas matindi pang sikreto sa likod ng sumpang ito. Habang pilit na lumalaban sina Elias at Luna, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang madilim na kuweba kung saan isang mahiwagang bata ang nagbigay ng babala sa kanila. Nang makalabas sila, bumalik sila sa lumang bayan at nakita si Berto, pero hindi na siya mukhang tao. At bago matapos ang bahagi, isang matandang lalaking walang mata ang lumitaw at sinabing, "Papalitan mo ako." Ano ang kahulugan nito? Sino ang matandang ito? At kaya pa bang mailigtas si Berto? Ngayon, mga ka-amazing, sabay-sabay na natin pakinggan ang ikatlong bahagi ng Ang Mga Spirit Hunters ng Sierra Madre. Tara, simulan na natin mga ka-amazing. Ikaw ang papalit sa akin, Berto. Nanigas si Berto. Ang kanyang katawan na dati malakristal na nabalot ng anino, ngayon ay tila nagbibitak-bitak. Mula sa mga siwang, lumalabas ang napakaitim na usok na gumagapang sa lupa. Hindi, ako. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga kuko ay kasing haba ng espada. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay natutunaw sa itim na likidong parang lumulutang na laman. Wala kang pagpipilian. Biglang nagdilim ang paligid. Parang nilamon ng anino ang buong bayan. Elias, may paparating. Hinila ni Luna ang braso ni Elias at mabilis silang tumalon sa isang gilid nang bumagsak mula sa ere ang isang napakalaking kamay. Plag! Wasak ang lupa sa lakas ng impact. At nang makita nila kung anong lumitaw, hindi lang isa, kundi 5 napakalaking halimaw na hugis tao. Pero wala silang mukha. Ang kanilang ulo ay mistulang naputol at ang leeg nila ay punong-puno ng lumalabas na maitim na usok. Sa gitna nila, naroon ang matanda. Ang bawat katawan na isinakripisyo rito ay nagiging bahagi ng sumpa. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at biglang gumalaw ang 5 halimaw. Mabilis, para silang mga anino na may kakayahang tumago sa espasyo. Sila ang mga nauna sa iyo, Berto. At ngayon, oras mo na, Plag. Biglang lumabas mula sa lupa ang isang altar. Tuguan, nababalot ng basag na mga bungo. At sa ibabaw nito, isang laman na gumagalaw, parang puso, parang kaluluwa na sinusunog ng sumpa. Napaluhod si Berto, hawak ang kanyang ulo. Naririnig niya ang libu-libong boses sa kanyang isipan. Tanggapin mo ito. Ikaw na ang susunod. Wala kang matatakasan. Mabubura ang pagkatao mo. Magiging isa kang halimaw. Berto, laban ka! Hinawakan ni Elias ang kanyang espada at tumalon. Papunta sa altar, tinatarget ang matanda. Pero bago niya maabot, hindi mo siya mahahawakan. Sa isang iglap, lumitaw si Rico mula sa anino ni Elias at sinaksak siya sa tagiliran. Ga! Nang hina siya sa isang iglap. Parang natutunaw ang kanyang laman, Elias. Tumakbo si Luna papunta sa kanya. Pero bago siya makagalaw, lumitaw ang isa sa mga halimaw sa harapan niya at sinunggaban siya ng napakahabang kuko.
lumayo ka! Hinataw niya ang kanyang punyal, pero lumusot lang ito sa katawan ng halimaw. Parang anino lang ito na may laman. Hindi gumagana ang sandata ko dahil nakaligtas sila sa kamatayan. Narinig nila ang boses ng matanda. Sila ay walang katawan, walang kaluluwa, mga nilalang na nawala sa historia. At kayo, itinaas niya ang kanyang kamay. Kayo ang susunod. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Biglang nagiba ang paligid, nawala ang bayan. Ngayon, nasa isang malawak na itim na kapatagan na lang sila at sa gitna nito, isang dambuhalang mata sa kalangitan. Ano to? Ang simula ng walang hangganang sumpang. Nakalimutan ng mundo at biglang bumukas ang mata. Mula rito, isang napakaliwanag na ilaw ang lumabas at isa-isang naglaho sina Elias, Luna at Berto. Ang kanilang katawan parang binura mula sa realidad. At sa huling sandali, bago sila mawala, narinig nila ang bulong ng matanda. Tanggapin nyo ang inyong kapalaran. Dahil kapag nagising kayo, hindi na kayo ang dating kayo. Biglang dumilat si Elias. Nasa isang itim at walang hanggang espasyo siya. Walang lupa, walang hangin, walang liwanag. Tanging siya lang ang naroroon, lumulutang sa kawalan. Elias. Narinig niya ang sigaw ni Luna. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito matunton. Berto, nasaan kayo? Biglang lumitaw ang isang hugis taong anino sa harapan niya. Walang mukha, walang katawan, parang usok lang ito na may hugis ng tao. Ikaw ang susunod. Sa isang iglap, lumitaw ang libu-libong mga kamay mula sa kadiliman at hinawakan siya sa leeg, sa braso, sa paa. Hindi ako susuko. Hinugot niya ang kanyang espada. Pero bago niya ito maitaas, may lumabas na napakaliwanag na mata sa harapan niya. Ang isang minsay na matay, hindi na makababalik. At biglang sinipsip siya ng kadiliman. Nagising si Luna sa isang malaking mansyon. Pero hindi ito ordinaryong mansyon. Ang mga pader ay nabubuo at nawawala. Parang gumagalaw na laman. Ang sahig ay may nakaukit na mga mukha ng taong sumisigaw. Ang mga chandelier ay gawa sa mga kamay na may hawak na mga kandila. Napaatras siya. Hindi ito totoong lugar. Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng hallway. Luna. Napatingin siya, si Elias. Pero may mali sa kanya. Ang kanyang katawan ay hindi na buo. Parang lumulutang ito na mistulang hindi na siya tao. Ang kanyang mata, walang buhay. At sa likuran niya, may isang napakalaking anino na may pulang mata na nakadikit sa kanya. Nasa loob na tayo ng sumpa, biglang nagdilim ang paligid. Sa isang iglap, nasa ibang lugar na naman si Luna. Ngayon, nasa isang sementeryo siya na puro libingan na gumagalaw at sa gitna ng lahat. Si Berto, pero siya ay nakagapos sa isang altar. Ang kanyang katawan ay tinutubuan ng itim na ugat na lumalabas sa lupa. Tulong. Biglang lumitaw ang matandang walang mata sa tabi ng altar. Ang tiyada, huling alay ay narito na. Itinaas nito ang kanyang kamay at mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga patay na espiritu, umiiyak, sumisigaw, lahat sila. Papunta kay Berto. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Mabilis na tumakbo si Luna patungo sa altar kung saan nakagapos si Berto. Hawak niya ang kanyang punyal, ngunit bago pa siya makalapit, brak! Isang malaking kamay na gawa sa usok ang lumitaw mula sa lupa at hinampas siya palayo. Tumilapon siya
at bumagsak sa mga lumulutang na lapida. Pero bago pa siya makatayo, "Luna, nasa likod mo." Mula sa lupa, isang patay na espiritu ang lumabas. Ang balat nito'y bulok na parang nilantang papel. Ang matay malalim na hukay na punong-puno ng kadiliman. "Isa ka rin sa amin." Biglang dumilim ang paligid. Ang lahat ng mga libingan ay bumukas at mula rito lumabas ang daan-daang nilalang na wala ng balat, gumagapang, umaabot sa kanya. "Wag, lumayo kayo!" Itinaas niya ang kanyang punyal. Pero sa isang iglap nawala ang kanyang sandata. Napahawak siya sa kanyang kamay. Wala na ang kanyang sandata! "Luna!" Napalingon siya. Si Elias, mabilis itong tumalon mula sa altar at hinampas ang kanyang espada pababa. Pag! Napunit ang lupa at sa isang iglap, napunit din ang mga espiritu. "Bilis! Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik!" Tumayo. Si Luna hinugot ang reserba niyang kutsilyo mula sa kanyang binti at sinugod ang natitirang espiritu. Sa isang iglap, tumalon si Elias patungo sa altar kung saan si Berto ay nakagapos. "Berto, gumising ka!" Nakapikit pa rin ito, parang may kung anong bumabalot sa kanyang diwa. Binubura na ang katauhan niya. Napatingin siya sa matanda. Nakangiti. "Ito, isa na siyang halimaw, isa sa amin." Itinaas nito ang isang kamay at biglang, "Nya!" Nanginig ang katawan ni Berto. Biglang bumuka ang kanyang bibig, pero hindi tao ang lumabas. Sa kanyang bibig, isang napakahabang anino ang gumagapang palabas. Ano yan? Ang anino'y parang ahas na may mahahabang kamay. Ang mata nito'y pula. Ang bungangay puno ng matutulis. Nangipin, lumabas ka na sa kanya! Sinugod ni Elias ang nilalang, pero bago niya maabot, kahaha! Biglang lumitaw si Rico mula sa anino ni Berto. Hawak niya ang isang balisong na may itim na aura at sinaksak si Elias sa dibdib. "Elias!" Napangisi si Rico. Hindi mo na siya maililigtas. Humawak si Elias sa kanyang dibdib. Umiitim ang balat niya. Parang sumisipsip ng buhay ang saksak ni Rico. At sa likod ng lahat ng ito, tumawa lang ang matanda. Nagsisimula na ang pagsilang ng bago kong katawan. Mula sa altar, unti-unting bumubuka ang balat ni Berto. At mula sa loob nito'y lumalabas ang isang bagay na mas matindi pa sa bangungot. Mula sa loob ng katawan ni Berto, lumabas ang isang itim na nilalang na puno ng galamay. Ang katawan nito'y pinabalot ng mga matang walang talukap, nagmamasid sa lahat ng direksyon. Sa bawat paggalaw ng galamay nito, may mga espiritong nilulusaw at nagiging anino. "Hindi ako papayag!" Piliting gumalaw ni Berto, pero parang kinokontrol na ng halimaw ang katawan niya. Unti-unting lumalabo ang anyo niya. Ang balat niya'y nagiging anino. Ang mata niya'y nagiging itim na butas. "Berto, lumaban ka!" Sinubukan ni Luna siyang lapitan, pero biglang lumabas mula sa lupa ang napakaraming kamay na puro kuko at hinawakan ang kanyang paa. "Aha!" Sinubukan niyang bumunot ng armas, pero bago pa siya makagalaw, isang espiritu ang lumitaw sa harap niya. Ang mukha nito'y kamukha niya. "Ako ang magiging ikaw." Bago siya makasigaw, biglang sumabog ang lupa at lumamon sa kanya. "Luna!" Pilit na tumayo si Elias, hawak pa rin ng dugo ang sugat sa kanyang dibdib. Ang saksak ni Rico ay tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Parang unti-unti siyang binubura sa realidad. "Pare,
Tanggapin mo na lang. Ngumisi si Rico. Hawak ang balisong niyang. Kasing itim ng gabi, wala nang labasan dito. Tayo na ang susunod na halimaw. Biglang lumitaw ang matandang walang mata sa likod ni Rico. Isa ka ng parte ng sumpang ito, Elias. Itinaas nito ang kamay at mula sa mga anino sa lupa, isang bibig ang lumitaw. Dambulahang bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin sa isang iglap, kinain si Elias ng kadiliman. Hindi ako papayag. Biglang sumabog ang hangin sa loob ng kadiliman. Mula sa bibig ng nilalang na lumamon kay Elias, lumabas ang isang matalim na liwanag. Hindi pa ako tapos. Sa isang iglap, sumabog ang nilalang, nagkaluray-luray ang katawan nito at mula sa loob, lumabas si Elias na balot ng nagliliyab na asul na apoy. Paanong? Napaatras si Rico, kita sa kanyang mukha ang gulat. Humakbang si Elias papalapit sa kanya. Ang kanyang mga matay hindi na tulad ng dati. Ito'y kumikislap na parang apoy at ang kanyang mga sugat ay unti-unting nagsasara. Sabi mo, wala nang labasan? Itinaas niya ang kanyang espada at sa isang iglap, bumulusok siya patungo kay Rico. Wala nang nagawa si Rico kundi ang humarang gamit ang kanyang balisong, pero naputol ito sa isang iglap. Hindi ito posible. Splak! Isang malakas na hampas mula kay Elias ang tumama kay Rico at tumilapon ito papunta sa altar. Bumagsak siya sa lupa at mula sa ilalim niya lumabas ang daan-daang kamay na pilit siyang hinihila pababa. Hindi! Hindi! Dahan-dahang nalunod si Rico sa anino hanggang sa nawala na ito ng tuluyan. Isa ng tulog, dalawa na lang ang natitira. Nasa likod ni Elias ang matandang walang mata, nakangiti. Tingnan natin kung may magagawa ka pa. Biglang lumindol ang paligid. Mula sa altar, lumabas ang napakaraming anino. At sa gitna nito, si Berto. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang katawan niya'y isang itim na nilalang na walang mukha, may mahabang galamay, at mga matang umiikot-ikot sa kanyang dibdib. Berto, laban ka! Wala na siyang kontrol sa sarili niya. Elias! Sumambulat ang halimaw na si Berto at sa isang iglap, ang kanyang galamay ay lumipad patungo kay Elias. Nga! Huwag mo akong pilitin na labanan ka, Berto! Hinakbang ni Elias ang kanyang paa, mahigpit na hinawakan ang kanyang espada. Mula sa lupa, lumitaw ang nagkikislapang mga anino, bumubulong-bulong sa hangin. Isa ka sa amin, wala ka nang magagawa. Sumambulat ang madilim na enerhiya mula kay Berto. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumalaki, nagiging malahalimaw. Ang kanyang mga matay nawala at ang kanyang bibig ay naging isang malaking punit sa kanyang mukha, puno ng matatalim na ngipin. Mabilis niyang hinataw ang kanyang galamay patungo kay Elias. Tanggapin mo ang kapangyarihan ko, Elias. Plagag! Sa isang iglap, tumilapon si Elias, bumagsak sa lupa at humukay ng malalim na uka. Nararamdaman niyang may bumabalot na malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Unti-unti siyang hinihigop nito pababa. Elias, biglang lumitaw si Luna, duguan, halos hindi na makatayo. Pero hawak niya ang kanyang punyal at sa isang iglap, itinusok niya ito sa isa sa mga galamay ni Berto.
Huwag mong hayaang kainin ka ng kadiliman. Napasigaw si Berto, biglang lumabo ang kanyang anyo at sa loob ng katawan niyang malaanino, may isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang lumitaw, isang mata na may luhang tumutulo. Tutulong. Biglang lumitaw sa likod ni Luna ang matandang, walang mata, wala na kayong pag-asa. Sa isang iglap, itinusok nito ang kanyang kamay sa dibdib ni Luna. Napasigaw siya sa sakit, naramdaman niyang parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Si Elias, nakahandusay, pilit na bumabangon. Si Berto, hawak ng kadiliman. Si Luna, unti-unting nawawala ang kanyang katawan at ang matandang walang mata tumatawa. Ito na ang inyong katapusan. Hindi ito ang aming katapusan. Sa isang iglap, sumabog ang isang napakalakas na liwanag mula kay Luna. Nagliyab ang kanyang katawan sa bughaw at gintong apoy at ang kamay ng matanda na nakapasok sa kanyang dibdib ay biglang natunaw. Ano? Hindi! Napaatras ang matandang walang mata, nanginginig habang ang katawan niya ay unti-unting pinuputol ng nagliliyab na enerhiya. Akala mo ba, madali mo lang kaming matatalo? Hinawakan ni Luna ang sugat sa kanyang dibdib. Duguan, nanginginig, pero ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging pinagmumulan ng isang sinaunang kapangyarihan. Sa kanyang likod, lumitaw ang isang anino ng isang matandang mandirigma, isang babaylan na may hawak na mahiwagang sibat. Ito ang pamana ng mga tagapagbantay. Sa isang iglap, hinataw ni Luna ang kanyang punyal sa hangin. At mula rito, lumabas ang isang gintong sibat na lumipad patungo sa matanda. Hindi! Hindi! Splag! Tumagos ang sibat sa katawan ng matanda at sa isang iglap, nagsimula siyang magliyab mula sa loob palabas. Hindi ito tapos! Hindi pa kayo panalo! Bibabalik ako! Sumabog ang katawan ng matanda sa libo-libong itim na paru-paro na lumipad at naglaho sa kawalan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Luna! Si Elias nakatingin sa kanya, pero ang kanyang katawan ay halos wala na. Dahan-dahang naglalaho si Elias, parang tinutunaw ng ere. Hindi ka pwedeng mawala. Lumusob si Luna papunta sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay, pero wala na siyang mahawakan. Patawad, mukhang hanggang dito na lang ako. Pumikit si Elias at sa isang iglap, Elias! Naglaho siya sa hangin nang hina si Luna. Napaluhod siya habang ang buong paligid ay unti-unting bumabalik sa normal. Sa altar, si Berto ay nakahandusay. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa dating anyo. Duguan, sugatan, pero buhay. Sa langit, ang dilim ay unti-unting napalitan ng liwanag. Pero sa kabila ng lahat, isa sa kanila ang nawala. At sa di kalayuan, sa anino ng isang puno, isang pares ng pulang mata ang muling nagbukas. Huwag kang mag-alala, Elias. Babawiin kita. Tumayo si Luna, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa kinalagyan ni Elias. Nawala na siya. Pero hindi ito ang katapusan. Hindi pa. Lumapit siya kay Berto, nakahandusay at walang malay. Nakita niyang may kakaibang marka sa dibdib nito. Isang itim na ukit na hugis mata. Umiikot-ikot na parang may sariling buhay. Berto, kailangan kitang gisingin.
dahan-dahang inilagay niya ang kamay sa noo ng kaibigan at sa isang iglap, huwag! Maong gagawin yan! Biglang lumindol ang lupa at mula sa kawalan, isang itim na kamay na may mahabang kuko ang sumunggab kay Luna. Ah! Tinilapon siya ng malakas, sumalpok sa isang pader ng altar. Umubo siya ng dugo, nanlalabo ang paningin. Sa harapan niya, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na balot ng pulang usok. Wala itong mukha, pero may tatlong nagniningas na pulang mata sa dibdib nito. Wala pa kayong tinatapos. Ngayon pa lang, nagsisimula ang tunay na bangungot. Mula sa katawan ng halimaw, lumabas ang daan-daang galamay at espiritong nakapilipit ang mga katawan. Lahat sila nakangiti ng malalaki at may naglalakihang mata. Hindi kami papatalo sa iyo. Pilit na bumangon si Luna kahit nangihina. Sa kanyang kamay, lumitaw muli ang gintong sibat. Pero bago pa siya makalaban, isang nakakapangilabot na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Pabayaan mo sila, sandali pa lang kayo nagtatagpo. Biglang lumitaw sa tabi ni Luna ang isang misteryosong babae na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng pulang saya at may gintong mata. Sino ka? Ngumiti ang babae, lumapit kay Luna at binulungan siya ng isang bagay na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Si Elias buhay pa. Bago pa siya makatanong, biglang nagdilim ang paligid at sa isang iglap, wala na ang babae. Pero sa kanyang kamay, may iniwang isang itim na kwintas na may mata sa gitna, kumikislap sa dilim. Buhay pa si Elias, tumibok ng malakas ang puso ni Luna. Hindi maaring maging kasinungalingan ang sinabi ng mahiwagang babae. Isang saglit lang siyang nag-isip, ngunit wala ng oras para mag-alinlangan. Hinawakan niya ang itim na kwintas na iniwan ng babae. Biglang lumabas ang isang malakas na enerhiya mula rito. Isang mahiwagang pulang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi ko papayagan na mawala siya. Nagsimulang gumalaw ang kwintas sa kanyang palad at biglang lumutang ang katawan ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pula at ang kanyang gintong sibat ay unti-unting nagbago ng anyo. Nagmistulang isang matalim na itim na espada na bumabalot ng asul na apoy. Ang halimaw sa kanyang harapan ay natahimik saglit bago ito tumawa. Ikaw ba ay susunod na rin sa kadiliman? Biglang bumagsak ang lupa, lumitaw ang mas maraming espiritu na naglalaway, lahat ay sabik na lumamon sa kanyang kaluluwa. Hindi mo ako kayang kainin! Sa isang iglap, lumipad si Luna at humataw ng buong lakas. Tapusin na natin to! Plagage! Pumutok ang buong paligid sa lakas ng kanyang pag-atake. Naputol ang ilan sa mga galamay ng halimaw at ang mga espiritu ay nagsimulang maglaho sa usok. Pero bago pa niya maitumba ng tuluyan ang nilalang, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Lalo na, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa likod niya, isang nilalang na pamilyar. Si Elias, pero hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang balat ay maputlang asul. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa itim na apoy. At sa kanyang katawan ay may nakakabit na itim na kadena na nagmumula sa isang anino sa lupa. Berto, gising ka na! Si Berto ay dahan-dahan ding bumangon. Pinapanood ang kanilang kaibigan. Ngunit alam nilang may isang bagay na mali. Liluna?
Bumuka ang bibig ni Elias, pero ang boses niya ay hindi na kanya. Tulong! At mula sa kanyang likod, lumitaw ang isang pangitay ng isang napakalaking nilalang. Isang hari ng mga anino, may 4 na braso at mga matang lumuluha ng itim na dugo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng napakaraming bibig na bumubulong ng kadiliman. Siya ay akin na ngayon. Sa isang iglap, lumipad ang isang matalim na espada patungo kay Luna. At dito na po nagwakas ang 3 bahagi. Mga ka-amazing, nakita na natin ang pagbabalik ni Elias. Pero siya pa ba ang kakampi nila Luna at Berto? Ano ang lihim ng mahiwagang babaeng nagpakita kay Luna? At sino ang nilalang na bumihag sa kaluluwa ni Elias? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento, ang ika-4 na kabanata ng Spirit Hunters. Mga ka-amazing, nakita na natin ang pagbabalik ni Elias. Pero siya pa ba ang kakampi nila, Luna at Berto? Ano ang lihim ng mahiwagang babaeng nagpakita kay Luna? At sino ang nilalang na bumihag sa kaluluwa ni Elias? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento, ang ika-4 na kabanata ng Spirit Hunters. Mga ka-amazing, hanggang sa susunod natin kwentong katatakutan at kababalaghan. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari po lamang i-like, i-share, at mag-comment sa ating comment section. At huwag po nyong kalimutan mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At i-follow na rin ang aming TikTok account na Amazing AI TV Fusion